Paano gumawa ng pansit lume? Nagisa ko ng sibuyas. Ang bawang. Pa-brown lang muna yan. Pag nag-brown na yung bawang at sibuyas, isunod na yung ginadgad na manok. Alam nyo talaga mga kapakpak, lumalabas talaga dito yung pagka-Pilipino natin, yung mahilig tipid ng manok. Yung mga tirang manok lang to. Magagawa pa natin tong pansit lumi. Masasahog pa to, di ba? Oh, marami pa to. Mahigit pa ito kalahating kilo. Siyempre, huwag natin itapon. Kasi pagkain yan. Tapos susunod yung Knorr cubes. Dalawa yan para malasa. Tapos maglagay ng mainit na tubig. Mga kalahating litro lang ng tubig. Tapos takpan at hayaang kumulo. Pag kumulo na, ilagay na yung patis. Sa Ilonggo, patis tawag dito, pero iba pala yung patis sa Tagalog. Basta soy sauce ito. Mga 3 kutsara lang ng patis. Para magkulay ang buhay. At saka hayaan ng kumulo dyan. Pag kumulo na, ilagay na yung dapat sayuting ilagay, kaya lang walang sayute. So patatas na lang, tsaka carrots. Pakuluan ng mga 2 minutes. Pag kumulo na mga 2 minutes, lagyan ng asin mga kalahating kutsara, pero ako tansyar ko na to. Saka black pepper. Tapos ilagay na yung pansit. Tapos ilagay na yung repolyo. At saka syempre meron kaming sweet corn para mas malinamnam. Hintayin lang kumulo na mga 5 minutes. Ito na mga kapakpak, kumulo na. Kaunting mix lang. Half cook lang yan ha. Huwag nyo masyadong malata ba. So, may tinunaw akong harina dito. Pwede rin cornstarch. Kung minsan, breadcrumbs, masarap din. Para ang lapulot sa Tagalog ba? Paki-comment naman kung ano sa Tagalog yung lapuyot ba. Tapos, ang huli sa lahat, but special, ay binating itlog. So, yan na mga kapakpak. Kaunting halo-halo lang.
Natapos na ang pansit lome. Ah. So, see you next food vlog. Bye-bye!